Sinampahan ng impeachment complaint si Pangulong Duterte at isa sa mga ginawang basihan ang mga umano'y extrajudicial killings sa gitna ng kampanya kontra droga. Ang Malacanang hindi raw nababahala at tinawag itong dramatic at tila coordinated sa iba pang hakbang para sirain daw ang administrasyon. Kami po ay naniniwala na si Pangulong Duterte ay hindi nararapat na manungkulan bilang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Sa unang araw ng Lenten break ng Kongreso, nagsampa si Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa Office of the Secretary General ng Kamara ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Sa 16 na pahinang reklamo, 5 grounds for impeachment ang tinukoy: culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at other high crimes. Pangunahin daw na batayan ng reklamo ang paglaganap ng umano'y extrajudicial killings kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. Ginawa rin basihan ang pagkakaroon umano ng Pangulo ng 2.2 billion pesos sa kanyang bank accounts. Mga ari-ari ang hindi raw idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pati mga paglabag daw ng Pangulo nung alkalde pa siya ng Davao City, tulad ng pagkakaroon umano ng mahigit 11,000 ghost employees at mga pinatay raw ng umano'y Davao Death Squad. Naniniwala kami na ang impeachment ay ilalaban hindi lamang dito sa loob ng Kongreso, kundi pati rin sa labas ng Kongreso. Hindi naman kasama sa reklamo ang posible raw na paglabag ng Pangulo sa konstitusyon dahil sa pagkakaroon umano ng Pangulo ng sekretong kasunduan sa China kaugnay ng namataang barko ng China sa Benham Rice. It's possible to file a supplemental complaint dito sa aming main impeachment complaint. Tiniyak ni Alejano na walang binabalak ang Magdalo Party List na destabilization, kudita o anumang aksyon na labas sa legal na proseso o konstitusyon. Sinadya raw ni Alejano na itaon sa bakasyon ng Kongreso ang paghahain ng reklamo. Alam naman ho natin nung nakaraang pag-deliberate ng death penalty bill, parang sinagasaan ho ang lahat. At kung ating i-file ito during the regular session, makikita ho natin, magiging witness ho tayo kung paano i-railroad ho itong pagpatay ng impeachment complaint. It just seems rather dramatic that everything seems to be so coordinated at this stage. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, walang basihan ang isinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. First and foremost, no treason, betrayal of trust, bribery, graft, and corruption, high crime and culpable violation of the Constitution has been committed. Muli rin niyang iginiit na hindi pulisiya ng Estado ang extrajudicial killings. The President has made sure that he will not turn a blind eye to all uniformed personnel who violate and abuse their power. Tingin ng palasyo, ang reklamo ay bahagi ng mas malawak na plano para sirain ng Duterte administration. However, having said that, it does seem like part of a larger scheme of things. Handa naman daw ang Pangulo na harapin ang reklamo at hindi raw niya kailangan humingi ng tulong sa mga kaalyado sa Kamara. Nirirespeto raw ng Pangulo ang independence ng Kamara. Patuloy raw ang pagtutok ng administrasyon sa nation building at wala silang dapat ikabahala. Sa rules on impeachment ng nagdaang Kongreso, kung makakakuha ng pirma ng 1/3 ng lahat ng kongresista si Alejano, didiretso na sa Senate Impeachment Court ang reklamo. Kung hindi naman, pagbalik ng sesyon sa May 2, posibleng i-refer ito sa House Committee on Justice na siyang magdidinig kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint.